Lumalalim ang investigasyon ng Ombudsman sa umano'y irregular na paglipat ng franchise ng isang solar firm sa negosyanteng si Manny Pangilinan. Sumagot naman si Representative Leandro Legarda Leviste at siniwalat na ang tinutukoy na transaksyon ay hiwalay sa prangkisang kwestiyon. Iginiit niyang legal ang proseso at walang nalabag na panuntunan. Tunghayan ang ulat mula rito. Kamakailang inihayag ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na may issue sa umano'y pagpi-flip ng prangkisa mula sa solar para sa bayan patungo sa grupo ni Manny Pangilinan. Giit ni Remulla, hindi dapat ginagawang negosyo ang prangkisang ipinagkaloob ng Kongreso at walang consent umano sa paglipat nito. Sinabi pa ng Ombudsman na mas mabigat ang issue sa franchise kaysa sa Catalina Cabral files na inilabas ni Congressman Leandro Legarda Leviste. Nabanggit din ni Remulla na may umano'y kanseladong solar contracts na nakakaapekto sa energy outlook ng bansa. Sa gitna ng usapin, sinabi naman ni Leviste na sasagutin niya ang lahat ng paratang sa January 26 sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. Iginiit naman ng Meralco Power Gen na hiwalay ang SP New Energy Corporation sa solar para sa bayan na may hawak ng franchise. Dito binigyan diin ng kumpanya na walang nalabag na batas sa kanilang investment sa nasabing korporasyon. Sa hiwalay na pahayag, pinuna ni Leviste ang mga nananatiling tahimik sa umano'y anomalya at binansagan silang kasabwat sa pagtatakip ng korupsyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nasabat ng Bureau of Customs Port of Davao at PNP BARM ang nasa 2,483 master cases ng iligal na sigarilyo na nagkakahalaga ng higit sa 106 million pesos sa Parang Maguindanao del Norte. Natuklasan ang kontrabando matapos makita ang hukay sa paligid ng isang bodega kung saan ibinaon umano ang mga sigarilyo. Tiniyak naman ng BOC na paigtingin nila ang kampanya kontra iligal na kalakalan alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Isang dating 4-piece monitored child mula Tarlac ang isa sa mga bagong abogado sa bansa matapos malampasan ang hirap at pagsubok sa pag-aaral. Tunghayan ang ulat mula rito. Kinilala ang bagong abogado na si Jeric Amor Villanueva ng Paniki, Tarlac na minsang naging benepisyaryo ng 4-piece para may pagpatuloy ang pag-aaral. Ibinahagi ni Jeric na malaking bahagi ng kanyang tagumpay ang suporta ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece na naging sandigan sa gitna ng kahirapan. Maliban rin sa pagpasa sa bar exams, una na niyang nakuha ang lisensya bilang Certified Public Accountant. Inamin pa ni Jeric na hindi madaling mangarap kapag ikay nahihirapan at naranasan niyang pansamantalang huminto sa law school noong pandemya dahil sa kakulangan sa pera. Sa kabila nito, nagpatuloy siya at natapos ang kanyang pag-aaral sa abogasya na ayon sa kanyang dating propesor ay bunga ng sipag at determinasyon. Inihayag din ni Jeric na ang tulong at oportunidad mula sa 4-piece ay hindi dapat sayangin, kundi gamitin bilang tulay tungo sa mas magandang kinabukasan. Nagpahayag din dito ng pasasalamat si DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa tagumpay ni Jeric at iba pang 4-piece monitored children na bagong pumasa sa bar. Giit pa ng DSWD, patunay ito na ang pagsuporta sa edukasyon ng kabataan ay nakatutulong labanan ang kahirapan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inanunsyo naman ng Meralco ang bawas sa singil sa kuryente ng 16 centavos per kilowatt hour ngayong buwan ng Enero. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldarriaga, ang eksaktong halaga ng bawas ay 16.37 centavos. Sa mga kabahayan na kadalasang gumagamit ng 200 kilowatts kada buwan, asahan ang pagbaba ng inyong January bill ng 33 pesos at habang mas tumataas ang inyong konsumo
ay siya ring pagbaba ng inyong bill. So para sa mga customers namin na may karaniwang konsumo na 200 kilowatts kada buwan, nangangahulugan ito ng bawas singil na 33 pesos at ito ay tataas sa 49 pag 300 kilowatt hour user ka, and as your consumption increases ay lalo pong tataas yung pagbaba ng inyong bill. Ang mas mababang transmission charge ang pangunahing sanhi ng kabuang bawas singil po. Bumaba ang residential transmission rate ng 10 centavos per kilowatt hour, dulot ng mas mababang ancillary service charges na binayaran ng NGCP sa mga ancillary service procurement agreements nito sa reserve market. Samantala, nagbabala si Meralco Senior Vice President Froilan Savet na delikado para sa buhay na magnanakaw ang pagkuha ng mga kable ng kuryente. Gayon din ang iba pang pasilidad ng Meralco. Dahil aniya, ito ay nagdudulot ng pinsala sa magnanakaw at gayon din ang posibilidad ng pagkaantala ng serbisyo sa publiko. Kaya naman po, pinapaalalahan natin ang publiko na delikado po talaga yung pagnakaw ng kuryente at ganoon na rin po yung pagnakaw ng dyeing materials and sport. Please make no attempt to steal the Meralco facilities. This is the only causes service interruption but also causes harm to the public. Department of Public Works and Highways, prioridad na ayusin ngayong taon ang mga sira-sirang kalye at tulay ngayon sa bansa. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, uunahin ngayong taon ang pagsasaayos ng mga kalye at tulay. Aniya, magkakaroon ng massive rehabilitation sa Maharlika Highway. Ito ay bibigyang pansin dahil isa ito sa kalbaryo ng mga mamamayan na dumaraan dito. Napakaraming dumadaan sa kaban ng Maharlika Highway kung kaya't dapat itong isaayos. Sa loob nitong bagong budget ay ang pag-aayos ng mga sira-sirang mga kalye at mga tulay all over the country. And there is no highway, there is no road more important than the Maharlika Highway. Ang Maharlika Highway, mula yan, sorry to use the Itbulaga words, no, mula Aparian hanggang Mindanao. Ang Maharlika Highway. Ang dumadaan sa Maharlika Highway sa mga kababayan natin, milyon-milyon yan. Mula norte hanggang Mindanao. Mula Apari hanggang Mindanao. At yan is sira-sira all over the country. Hindi lang sa Luzon, pati sa Visayas, pati sa Mindanao. At grabe ang kalbaryo, grabe ang hirap na dinaranas ng mga kababayan natin. Araw-araw, dahil sa ganyang sitwasyon ng Maharlika Highway. Sa loob Dagdag pa ni nitong Dizon, bagong kasama budget rin sa ay ang pagtutuunan ng pansin ang EDSA, C5, Apalit, MacArthur Highway, Buotao Bridge sa Cebu o Yungan Bridge sa Iloilo, Tubod na Buna Bridge sa Misamis Occidental at mga hanging bridge sa bansa. So, and mga hanging bridges natin, ang dami nito. All over the country. Ito, example lang to sa Nueva Vizcaya. No? So, can you imagine yung mga estudyante natin, ganyan tumawid, ganyan pumasok araw-araw? Unacceptable yan. And hindi mahirap ayusin yan. Hindi mahirap ayusin yan, pero bakit hindi inaayos? Diba? Ang dami-daming pondo ng DPWH, bakit hindi inaayos yung mga ganyan? So ngayon, alam niyo naman, bumaba ng malaki ang pondo ng DPWH ngayon, from 880 billion, 500 plus billion na lang. Pero ngayong taon na to, and ito, talaga paulit-ulit ko sasabihin sa inyo to, kahit na bumaba ang budget ng DPWH, papatunayan natin, dahil sa suporta at tulong ng ating Pangulo, papatunayan natin na kahit mababa ang budget ng DPWH kumpara sa ibang mga taon, mas marami tayong magagawa, mas marami tayong maaayos, mas marami tayong mare-repair,
at gagawin natin ng maayos, ng tama, ng mabilis, at ng mas mura pa. Mas mababa pa ang budget. World News alas 8. We're doing well. Venezuela is really working out well. We're working along really well with the leadership, and we'll see how it all works out. Are you ready to meeting with Delcy to go? At some point I'll meet. Yeah, she's been very good. Look, she asked us, can we take 50 million barrels of oil? And I said, yes, we can. It's $4.2 billion. And it's on its way right now to the United States. Those plans We have a stand. board of peace that's being formed, but essentially it's the most important leaders of the most important nations. All nations, but the most important, you take the most important leaders and nations, that's who the Board of Peace is going to be. Everybody wants to be on it. Deal? If we don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Yeah, sure, I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other, we're going to have Greenland. Are you okay? World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pagsugpo ng tigdas sa Mindanao, isasagawa ng DOH. Pagputok ng Bulkang Taal, naitala sa banta ng Alert Level 1. PBBM, tinutukan ang pagsasaayos ng paaralan na naapektuhan ng sunog. Congressman Leandro Legarda Leviste may isisiwalat sa pagbubukas ng Kongreso. Iligal na produksyon ng sigarilyo, timbog sa Maguindanao. Dating 4-piece beneficiary, abogado na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.